Guys, bumangon na tayo, kakagising lang natin, ang sarap matulog. Kapag walang pasok, ito po yung ginagawa natin. So, kumusta? Kumusta ang araw natin? Siya nga pala guys, for today's video, meron lang pong isang subscribers tayo na nagtatanong. Shoutout kay Matmat. Ito po yung sabi niya. Silent viewer here po, sabi niya. Yung mga videos na katulad nito ay malaking tulong sa mga EPS aspirant katulad ko para alam namin kung ano ang mga dapat naming expect sa pagkukoreya. So sana sabi niya, sana makagawa ka rin ng content idol regarding sa sitwasyon sa pasahod dyan sa ngayon. Sabi niya, balita ko kasi daw simula ng mag-martial law noon ay bahagyang bumaba ang palitan ng won to peso. Base sa iyong kasalukuyang sitwasyon, nararamdaman mo rin po ba yung pagbaba ng sahod o pera na ipinapadala mo dito sa Pilipinas magmula noong nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pagdeklara ng martial law na iyon? Sana makapag-share ka rin ng mga saloobin patungkol dito. Kabulol, salamat. So naibahagi ko to sa previous vlog ko. Sabi ko, gagawan ko ng panibagong content yan. So, siyempre, napakalakas nyo sa akin. So, sasagutin natin yung katanungan ni Matmat. Shoutout sa iyo, bro. Alam nyo po guys, totoo lang talaga. Napakalaking kawalan po sa aming mga OFW yung pagbaba ng won po dito. Actually, bumaba yun per month po siya. So, kasagsagan ng November yata, November to December. Kaya nung nagpadala kami ng Pasko, medyo ang baba ng napadala namin. Kasi dati kasi, yung 1 million won, equivalent na siya sa 42,000 to 44 to 42. So, dati kasi ang pinakamalaking dollars na naabot ako na palitan dito sa won, 1:1. Ibig kong sabihin guys, kung meron kang 1 million na pinadala, equivalent na siya sa $1,000. Diba? Ang $100, kung ang dollars around 50, edi 5,000 na yon. So, kung gagawin mo siyang $1,000, so ibig sabihin yung 50 pesos na yun, nasa 50,000 na, di ba? So, ganun po dati na naabutan ko. Pero sa nagdaang pag-declare nga, bumagsak po yung ekonomiya ng South Korea at kukunti lang po yung nag-invest dahil nga sa issue. Hanggang ngayon, hindi pa yata na re-resolbahan. Nag-declare sila ng martial law, yung current president po nila dati, and then pinatalsik nila yung nagiging parang acting president nila, parang ano din sa kanila, hindi nila ginagustuhan, pinatalsik na naman nila. Ano ba, prime minister ba tawag doon? So yun, tapos hindi ko alam kung ano yung kasalukuyang sitwasyon. So ang baba talaga ng palitan nun, ramdam namin talaga. Yung usually na nagpapadala ako ng 2 million o 2.2 o 2.3 million, minsan papalo na yun sa mahigit 100. Nasa 102 o 103 na yan. Pero nung nagpadala ako ng mga 2 million to 2.3 million, pumalo lang siya ng 91, 92. Sa kasalukuyan hanggang ngayon, ganun pa rin po yung palitan. Ang liit pa rin, 39 lang yata. So yung 2,300,000 nasa 91 o 93,000 lang po, o depende pa yun sa palitan kasi bawat oras bumababa po. Ang laking kawalan, talo talaga yung mga OFW. Pero kagaya ng sabi ko, kahit na medyo malaki ang kabawasan sa pagbaba ng palitan dito to peso kasi converted po kami sa dollars. Pag nagpadala kami kasi, converted na po siya sa dollars, hindi po won to peso. Ganun po yung ginagawa ko. Kaya depende po ang palitan ng won tapos dollars. Kapag mababa ang won kasi mas maganda, mas malaki siya. Tapos kung mataas naman ang won, pangit naman po sa part naming mga OFW rito. Tama po yung narinig nyo. Imagine yung 103,000 sa peso natin tapos magiging 91 na lang, 'di ba? Higit 10,000 nawala, 'di ba? Ang laking sayang po nun. So ganun talaga. So sana magbalik na po yung kaayusan dito. At nung isang araw nakita namin nung kasama ko ni Kenneth, tumaas na siya, naging 40 na yung rate ng sa E9. Yung po kasing ginagamit ko yung E9 Pay. Kasi makikita mo dun kagad, naka na siya, updated po yung rate. Bawat GCash man, bank to bank, o kaya naman yung tawag dito, door to door, ganun po. So, o yung cash pickup, naka-indicate doon kung magkano po yung rate, yung palitan. So, ako minsan GCash, pero more on sa sa bank to bank, mas safe ako doon. Nag-GCash lang ako sa tuwing may mga emergency like mga 10 to 5K lang.
Kasi isang beses nag-GCash ako ng malaki, gawa ng ano, first time kong gumamit ng E9 nun, eh. Pero eventually walang naman naging problema. Pero lately kasi ang daming nagiging problema ng GCash, eh, 'di ba? Tapos ang pangit sa GCash, 'pag na-reach mo na yung maximum amount na pwede mong ipadala, eh hindi ka na makakapagpadala, makakagamit ng GCash. Maghihintay ka na naman ng next month. 'Di ba? Pag nag-exceed na yung amount, 'di ba? So, yun ang kapangitan sa GCash. Kaya ang kagandahan lang sa GCash, mataas po yung ano niya, palitan niya. Kung halimbawa, yung sa rate ng GCash is 41. Pagdating naman sa bank to bank, like magpapadala ka sa BDO, magbababa siya, mga nasa 39 na lang siya. So, yun ang kaiba ng GCash at saka ano. Yun nga lang, mas risky yung GCash. Tapos yung bank to bank naman, ganun din naman, same din naman, mga minutes lang hihintayin mo, papasok na sa ATM mo na pinadalan sa Pilipinas. So ngayon, may dagdag ko lang guys, mayroon akong isang nabasang comment sa comment ko. Inahanap ko siya kanina pa, eh. Hindi ko na siya mahanap para screenshot ko sana at i-post ko dito. Plano niyang maging TNT yata, naghahanap siya ng mapapasukan trabaho. Galing yata siya sa seasonal farmer yata, if I'm not mistaken. Nalimutan ko na, hindi ko na na-save dito para sana makita man lang yung message niya, may i-flash ko dito sa screen natin ngayon. Alam nyo ba guys, dahil usapang sahod din naman ang pinag-uusapan natin dito, alam nyo ba ang isang TNT rito, mas malaki pa ang kinikita nila kaysa sa aming mga EPS na legal dito na nagtatrabaho? Tama po yung narinig nyo. Mas malaki po ang kinikita ng mga TNT kaysa sa amin dito. Dahil bakit? Kasi ang TNT guys, pag nagsahod dyan, wala silang kaltas. Wala silang kaltas na cookmin, wala silang pohom, wala silang pabahay. Kaya depende rin kung yung company po ninyo, nasa usapan yun. Pero sa mga kakilala ko, yun, wala silang kinakaltas. Kung nagsahod sila ng 2.5 million, buo nilang nakukuha yun. Kaya marami dito na matatagal na rito na TNT. Talaga matagal na sila. Sila pa yung mas makikita mo pag lumabas. Ang dami nilang suot ng mga ginto, alahas, di ba? Pero napakaingat nila. Dahil kasi yung pera nila, lagi nilang dala. Hindi sila bumibili ng napakaraming gamit just in case na mahuli sila kasi hindi na nila pwedeng balikan yung gamit na naiwan nila. Kung paano ka nahuli, ganun ka rin papauwiin sa Pilipinas. Ganun po ang mindset ng mga TNT rito. Pero like I said, mas malaki po ang kinikita ng mga TNT. Hindi sila, ang tawag dito, hindi sila kinakaltasan. At ang kagandahan nun, pwede silang pumili ng mga trabahong mapapasukan po nila. Mayroon pong tinatawag na setup dito, eh. Kumbaga, kahit TNT ka, pag pumasok ka sa isang company dito, yung setup, parang merong agent na maghahanap sa'yo ng trabaho, tapos makikipag-deal siya dun sa amo kung magkano lang yung sasahurin mo. Yun lang po medyo pangit dun. Unlike dun sa kung direct hired ka, may kaibigan ka, talagang mapapagkatiwalaan, i-apply ka niya, tapos susunod ka sa sweldo, parang E9 ka rin. May mga ganun na sitwasyon dito. Kaya naman guys, sa mga EPS aspirant po, iyan po yung mga pangunahing kalaban po ninyo, yung mga TNT rito. Kasi sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ayaw pa rin nilang umuwi. May kanya-kanyang dahilan yan, may kanya-kanyang pinaghuhugutan, may kanya-kanyang laban na hinaharap, may mga bagay na hindi pa sasapat yung pera, may mga bagay na talaga na, yun nga, tawag dito, may pinapaaral pa, ayaw pang umuwi, o di kaya naman may nakilala na dito dahil takot siyang iwan, nag-decide nag-TNT, nagsama sila rito. Maraming kanya-kanyang kwento rito sa buhay ng isang TNT rito. Mayroon nga akong classmate dito since high school. Classmate ko siya, nandito siya, mas matagal pa siya sa akin, pero hanggang ngayon, nandito pa sila. So, magkaiba kasi yung sitwasyon ng TNT sa ibang bansa na talagang pag nahuhuli sila, di ko alam may sinasaktan ba sila o tawag dito, hindi ganun ka kaluwang kagaya ng treatment dito sa South Korea, yung talagang itatago nila yung privacy mo, hindi ka nila ipapahiya sa maraming tao, may sariling proseso sila rito kung saan ka dadalhin at may facility sila talaga na hindi kayo isasama talaga sa mga high profile na inmate, ganun ba yung dito, kung mapapanood nyo si Just for Fun TV, ibinahagi niya yung kanyang tawag dito, dinocumentary niya yung pinagdaanan yung proseso na alam ko naman, alam nyo na nag-TNT rin si Just for Fun TV, si Marlon. So, nakakalungkot lang, alam ko, miss na miss niya makabalik dito. So, yun po yung mga TNT rito, dumadami po sila gawa ng
ayaw po nilang bumalik sa Pilipinas dahil napakahirap ng buhay. Nandito na nga lang sila. Nandito na rin sila kaya alangan naman umuwi pa sila, mag-uumpisa na naman at walang katiyakan kung magtatagumpay silang makabalik ulit dito sa South Korea. Dahil kahit na alam nila sa sarili nila napakalaking sugal ng ginawa nila, hindi sila pwedeng makampante, hindi sila pwedeng gumawa ng maging pala desisyon kung gusto nilang pumunta doon dito despite sa mga bagay na parang nasasakal sila, limitado ang galaw nila, pinipili pa rin nila. Alam niyo, napakadelikado mag-TNT rito unang-una kahit nakakasalamuha mo, hindi mo alam, isa sa kanila, tatraidorin ka, isusumbong ka kapag hindi ka natripan, hindi ka nagustuhan. Kumbaga, may nakaaway ka, kaya mahirap. Pero nahibahagi ko lang po sa inyo na mas malaki pong kinikita ng mga TNT rito at isa sila sa mga dahilan kung bakit minsan maraming naka-cancel yung kontrata. Kumbaga na-select ka na and then biglang naging floating hanggang sa talagang tuluyan na nag-declare yung company nyo na bankruptcy. Ang ginagawa ng iba, pinapasukan na nila yung company po nyo. Nagwo-walk-in sila, nag-a-apply sila. Kaya etong si Koreano, bago kumuha dyan sa Pinas, hiring na siya, urgent na, kailangan niya ng tao, tatanggapin na niya yung mga nag-apply sa kanila. Ganun po kadali ang pag-apply dito sa trabaho. Wala yan sa edad, wala yan sa experience. Once na kailangan niya ng tao, naglakad ka lang, sasabihin mo kailangan mo ng trabaho, susubukan ka ng Koreano ilang araw, pag nagusto ka, tanggap ka na agad. Wala nang resume dito, basta pumunta ka lang dito, yung presence mo lang yung kailangan nila. Ba't ko alam yan kasi, di ba, nag-Arrowbite tayo, yung pinakalumang video ko sa mga dati na nakasubaybay, di ba? So, bago pa mag-pandemic, kasagsagan ng pandemic yata, kaya nga tayo Arrowbite, yung ibig sabihin ng Arrowbite part-time. Bawal po yun. Pag nahuli ka, kulong. Pero pag hindi ka nahuli, legal. Ganun naman talaga nakipagsapalaran tayo gawa ng talagang taghirap noon dito sa Korea. Walang overtime, minsan undertime pa nga nangyayari. Talagang kinapos ako, sumabay pa yung sasakyan ko na binabayaran nun, 'di ba? Pero sa awa ng Diyos, 'di ba, nalagpasan natin yung pagsubok na yun. So, ganun po yung istorya ng mga TNT rito at saka yung nag-comment na si Matmat. So, sana nasagot ko yung tanong po ninyo, ano? So, ganyan lang buhay namin dito. So, marahil pagdating ng araw, mararanasan nyo rin yung mga bagay na napapanood nyo at naririnig nyo sa mga videos ko. Kayo mismong magpapatunay na totoo lahat ng mga naibabahagi ko rito sa South Korea. Sa South Korea kasi, dapat piliin mo yung mga pakikisamahan mo. Sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, yung mga plano mo na gusto mong matupad, nakadepende rin yan sa taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung yung taong nakapaligid sa'yo, pagdating mo rito, lahat ng bagay na nakikita mo sa kanila, parang nagiging sila, influensya nila. Halimbawa, puro gala doon, inom dito, tapos shopping doon, mall doon, di ba? At saka tawag dito, bili doon, na kahit hindi mo naman kailangan. Katulad nung kababayan natin dati na nag-comment siya sa akin mismo sa FB page, yung bagong dating siya, yung mga kasama niya, nagiinuman siya, ayaw niya, nasa kwarto lang. So, pinipilit siya. Pag ayaw niya, pinag-iinitan daw siya ng mga naabutan niyang mga Pinoy na matatagal na, tapos pinahihirapan siya kasi nga ayaw niya makisama daw. So, may mga ganyang nangyayari dito. Kaya, lahat ng bagay talaga na narinig niyo sa vlog ko, patunay yon at tunay yon. Dahil nanggaling yan mismo sa mga kababayan nating EPS aspirant dito. So sana maging aware po kayo sa mga bagay na aabutin nyo rito. Kaya lang hindi sasapat yung tawag dito, yung dala-dala mo lang yung hirap ng na pinagdaanan mo dyan sa Pinas. Kailangan din dito yung buo loob mo, yung tapang mo, na harapin mo bawat Tsaka maging matalino ka dapat. Ang labanan dito, mind game. Kapag talo ka, incho ng bagsak mo. Sasakay ka ng aeroplano, uuwi ka kasi papasukan ka ng homesick. Ang homesick, emosyon yan ng isang tao. Kapag lagi mong iniisip yon, nag-overthink ka, doon pumapasok yun minsan, para nagkakaroon ka na ng anxiety ba ang tawag doon? Kumbaga nade-depress ka na. So, naging overthink na, malala na yung iniisip mo. So, sana para maiwasan nyo yun, isipin nyo lang kung bakit kayo nag-abroad. Isipin nyo lang bakit kayo nagpunta ng South Korea. So, balang araw, kahit papano naman hindi naman lahat pangit ang nangyayari. May mga magagandang bagay din naman na maabutan nyo rito. Sana makapunta kayo dun sa mga bagay na sitwasyon na yun. So, sana makayanan nyo at mapagtanggupan na makabili kayo ng mga bagay na pinaplano. Siya nga pala guys, winter, tingnan yung damit ko. Diyan ako nagsampay guys. Yan,
Yun ang ginagawa kong patuyuan ng damit. Pero naka-dryer na yan kasi hindi pwede sa labas. 'Di ba na nagwi-winter, nag-snow. Naku, paglabas niyan parang chicharon, ang lutong, matigas. Pag sinuot mo yan, hindi maaari. Talagang ang lamig. Kaya dito sa floor heater, may heater kami dito sa sahig. Tapos nainitan siya. So natutuyo na. Lagyan niyo lang ng downy para hindi mamaho kasi ibang amoy ng damit pag hindi naarawan. So yun lang guys, sana nasagot ko yung tanong niya, no. Tsaka shoutout din pala kay Marvin Daquiado, isang napaka-solid supporters natin yan, bawat upload natin nanonood siya. So sana nga ma-select ka na, mapasama ka na sa selection at magkita na tayo rito sa South Korea. So yun lang po, maraming salamat na naman sa ilang minuto. Sa tingin ko dito ko natatapos na aking kwento, another day, another vlog na naman na episode ng nahibahagi ko sa inyo kahit nakagigising ko lang. So ito lang talagang ginagawa ko pag walang trabaho kasi pag may trabaho, yan na naman, paspasan na naman yan. So Lunes na naman bukas. So yun lang, that's it, nagiging madada na si Kabulor. Annyeonghaseyo guys.